Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagtatouch. Ito po ay galing sa San Juan, Pinailbesi po ito. Ang naging issue naman ito ay 1 taon na po itong hindi nagamit dahil hindi po nagtatouch. So dinala na po ito sa Quiapo daw ng may-ari. Ang problema, nilagyan ng maraming LCD ay hindi daw nagtatouch. So mamaya malaman natin kung ano po ang naging problema. So ayan, meron pong nakasulat. So 1 year and 1 month hindi nagamit, pinagawa ko sa Quiapo, sa teknisyan, kaso basahin nyo na lang po. So ayan guys, kung napapansin nyo po, wala na pong LCD. Yun pala, binintahan siya ng LCD, binayaran naman daw niya, yun nga lang, hindi pa rin daw nagtatouch. Nasa touch IC na daw ang tama, kaya ang ginawa niya, i-stack na lang ng 1 taon at 1 buwan. Ngayon, nung nakita naman ang ating mga video, ay sinubukan niyang pinadala, baka may chance ang maayos. So ito po yung LCD na binayaran niya. So ayan, kung napapansin nyo po, ang LCD ay grabe. Mamaya malalaman nyo po yan. So ayan, pati po yung fingerprint, wala na rin pong mga screw at wala na rin SIM holder. So hinahanap ko po yung screw, ayun pala ay hindi sinama ng may-ari dahil hiwa-hiwalay na ito nung dumating. Ayan, kung napapansin nyo po siya, dinaritso ko na siya, pati yung takip ay wala nang dikit at wala na rin SIM holder at wala na rin yung fingerprint at wala na rin screw dahil ipapaayos pa daw niya sa iba, baka daw may tsansa. So ayan guys, ito po yung LCD niya na brand new na binayaran niya. So ngayon ititest natin, ito daw po yung problema niya, hindi natatouch. Ang sabi daw sa kanya ay touch IC na daw ang problema. So ayan guys, ititest natin kung tama ba talaga ang sinabi nila. So ayun, ito po yung LCD na binayaran niya. So ikabit ko po para makita natin kung talagang tama ba yung sinabi ng may-ari. Kasi hindi na po nakakabit nung dumating ito. So sa LBC po ito pinadala. So dahil ang may-ari nito, rush po ang pagkakagawa nito dahil kinabukasan ay meron din daw siyang flight sa Marawi. So ayan guys, tinesting ko yung LCD niya. Ayan, kung napapansin nyo po, hindi po talaga siya nagtatouch. Wala pong reaction ang touchscreen niya. So ayan, kahit tanggalin natin yung plastic, ay ayaw talaga mag-react ang screen. Possible, LCD pa rin or sa board na. Mamaya malaman po natin. So ang sabi po doon ay touch IC na daw. So ngayon, i-test natin. So baklasin ko muna. So meron po akong LCD dito. Kaya lang ang pinagkaiba nila ay mamaya maipaliwanag po natin. Maya lamang. Bago ang lahat, shoutout muna tayo dito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. So ayan guys, ito po yung LCD ko. Kung napapansin nyo po, yung LCD na ikinabit dito ay grabe, iba po ang quality. Malaki po talaga ang pinagkaiba. Kung napapansin nyo po, ang LCD na ikabit natin ay full screen. At kung napapansin nyo, yung IC ay malaki, yung unang ikinabit, at yung kabila, ang ikabit natin ay maliit. Kaya pala, hindi nagtatouch. So, class E po na LCD, hindi magandang klase. So, ito naman ang ikinabit ko ay full screen siya. Hindi naman po siya original, pero magandang klase na po siya. Marami po talagang ganon. Kapag hindi po full screen, ay possible na hindi mag-touch. So, alam na po ang inyong dapat gawin kung bibili kayo ng LCD. I-test din natin yan kung talagang sa IC ba talaga ang may tama. Dahil ito, brand new LCD na rin ito ang ikinabit ko. Kapag ito hindi mag-touch, ibig sabihin, tama nga ang sinabi nung unang gumawa nito. So sa galing na po ito sa Quiapo, 4 na LCD ang na-try, kaso hindi pa rin nagtatouch. Ayan guys, kung napapansin nyo po, ang inilagay kong LCD, kahit 1 piraso lang ako meron, ay gumana kaagad. Ang pagkakamali lang po doon, kay ang LCD na inilagay pala ay possible na factory defect po yun. So ayan, kung napapansin nyo po talaga, ang LCD niya ay sobrang liit ng screen, hindi po siya full. Ayan, kung napapansin nyo po, ang layo po ng pinagkaiba nila. Yung IC naman sa ikinabit ngayon ay maliit. Pagdating sa IC ng replacement ay malaki. At titingnan nyo yung gilid niya ay malaki talaga ang pinagkakaiba. So ayan guys, ikabit na natin ito. Paano ba ito kabitan? So ang model po pala nito ay Realme 7i. Grabe, hindi po ako makapaniwala dito. Ang sabi po kasi sa unang gumawa ay board lang. So hindi po lahat ng nabibili sa mga shop or lalo na sa mga saan mang supplier ay hindi po lahat talaga ay okay. Meron po talagang deliver or sa mga supplier talaga na supply ang mga i-deliver na mga LCD. Hindi po lahat. Pati na po yung pinaka takip ng earpiece ay wala na rin. So ginawan ko rin po ng paraan. Dahil kung wala ang takip sa earpiece ay possible na madumihan ang ilalim pati camera ay mapasukan ng dumi. So ayan, ganito lang po ang gumawa ng paraan. So mamaya ang dami ko pong ginawa ng paraan dito para naman mas maganda ang paggawa natin. Ayan, nagputol po ako diyan ng takip ng mga speaker. So pangsala po yan ng dumi para hindi pumasok sa ilalim. So ayan, nilagyan ko, ginawan ko ng paraan para naman satisfied ang ating paggawa. So, best technique din yan, pwede nyong gayahin.
Saka na natin ikabit ang LCD. Ayan guys, so hindi ko muna siya dinikit dahil ang best technique ko po kapag magkabit ng LCD ay hindi ko muna talaga dinidikit. So ayan guys, ibinalik ko muna yung battery. Pinakahuli ko na yan, idinikit yung pinaka-LCD. So at mamaya ititest natin yan kung tama ba rin ba ang pagkagawa. At sa dulo ng video na ito ay grabe, maamis po kayo sa ginawa ko. So ayan guys, sobrang linaw din po ng LCD na. Panoorin nyo po ang dulo ng video. So ayan, kinabit ko na yung back housing at wala po talaga siyang fingerprint. Pati yung screw ay wala na rin. So ang ginawa ko dito ay nilagyan ko po ng screw na libre para naman maganda ang pagkakagawa natin, kasi kapag walang screw yan ay hindi po maganda ang pagkakagawa at pagbalik natin sa may-ari. So ayan guys, nilagyan ko ng ilang screw lang at hindi ko po nilahat, pero halos lahat naman po ay nailagyan natin. So ayan, pati yung pinaka takip ay ibalik na natin. At yung ayan, ipit na natin yung back housing. Oh, dahil butas po yan, diniskartean ko po yung butas. Ayan, kung napapansin nyo po, nilagyan ko po siya ng fingerprint or home button ng iPhone. So, pwede po kayo gumawa ng mga ganyan. Pangsamantala lang po yan para hindi mapasukan ng dumi ang ilalim. Ayan guys, kung meron kayong nawala na fingerprint, pwede nyo rin po gawa ng paraan. So, idea po yan. So, marami na po tayong ganyan. Minsan, walang pamalit. Ang ginawa natin ay natanggal na at nilagyan natin ng iba para hindi mapasukan ng dumi. Ayan guys, nilagyan ko siya ng double adhesive. At ipinit ko yung housing. Sobrang pitted na po. Nilagyan ko na lang po yan ng dikit. Kasi kung ibalik ko sa may-ari na walang dikit, ay baka mamaya ay magsitalsikan po yan. At nilagyan ko na rin ng screw. So ang ilalagay na lang ng may-ari nito ay pinaka SIM holder na lang. At dinikit ko na po siya. Huli ko na po sa mga nag-DIY dyan, magkabit ng LCD, pwede na huli ilagay ang pandikit. So ayan guys, tinabi-tabi ko lang yung LCD at nilagyan ko rin siya ng guma, pampasikip or padikit talaga ng LCD para hindi agad-agad masira. So ayan, inayos ko po yung nilagay ko na pangsala ng airpiece para hindi madumihan. Ayan guys, so hindi na po yan mapasukan ng dumi basta-basta. So nilinis ko rin yung dikit na nilagay natin at lagyan natin ng guma. Patuyuin po natin sa loob po ng 1 oras or 2 oras. So sa nag-DIY naman, mas maganda 2 oras niyo gagawin. So i-charge ko muna ito. So ayan guys, nagkarga naman siya kaagad, 47% at nagbabalik po tayo sa loob ng 1 hour. So ayan guys, so hindi ko po na-charge sa loob ng 1 hour po ito, natanggal ko po ang charge dahil ginagamit ko po. So tanggalin na po natin yung guma. Ayan, kung napapansin niyo po, yung fingerprint ay nakadikit na talaga siya, hindi na gumagalaw. Ang ilagay na lang ng may-ari dyan ay yung pinaka SIM holder. So kung hindi naman niya ginagamit ang fingerprint or gagamitin man niya, ay pwede niya ibalik yon. Pero sayang naman yung kung hindi niya malagyan ng dikit. So dahil double-sided tip lang naman ay pwede niya alisin yan. At ibalik lang niya, may dikit pa rin yan. So ayan guys, nilinis ko muna yung LCD at tinanggal ko yung plastic. So ito na po yung pinaka-finished product natin. So ayan guys, sobrang linaw po ng LCD, sobrang fit. At ang ganda talaga ng quality ng LCD na ilagay natin. 100% po siya, full screen po siya. So ayan guys, inon ko na siya, malinaw ang display. So ang LCD po pala nito ay naibili ko sa supplier ko sa Baclaran. So yan po ang pangalan ng aking supplier. So ayan guys, ito na po yung resulta. Sobrang soft touch po siya. 100% po ang touchscreen. Wala na pong sakit sa ulo. So yun lang guys, ayos na ng normal. So sana nakakuha po kayo ng idea na hindi po talaga lahat ng LCD na nabibili sa supplier ay okay. So ayan, ito po yung LCD ay wala na po yung gamit. Salamat po sa inyong panonood. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.